pati sa bibig po ni Bongbong Marcos mismo, doon sa Australia, doon sa Germany, na bigkas po niya na dapat sumunod sa rules-based order. Ibig sabihin siya ay sumusunod sa rules na set ng Amerika. Yan po ang ibig sabihin nun. Bagong mukha nitong BBM after February 2023. Dahil after that February, nag-anunsyo siya ng expansion ng US bases. Parang Dr. Mas masahol pa kung mangwasak pati ang bansa sa isang gera na wala naman tayong talagang pakinabang. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pati sa bibig po ni Bongbong Marcos mismo, doon sa Australia, doon sa Germany, na bigkas po niya na dapat sumunod sa rules-based order. Ibig sabihin siya ay sumusunod sa rules na set ng Amerika. Yan po ang ibig sabihin nun. Bagong mukha nitong BBM after February 2023. Dahil after that February, nag-anunsyo siya ng expansion ng US bases. Parang ng pananalita ni Prime Minister ng Singapore, Lee Kuan Yew, does the Philippines want to be a battleground between the US and China? And yung mga sinabi po ni Anwar Ibrahim, Prime Minister ng Malaysia, doon sa Australia at later on to Germany, that Malaysia is independent. Malaysia will not be pressured by the United States to choose who its enemies and its friends are. Pero si BBM ngayon, nakikita natin, nakasampay po sa balikat po ng Estados Unidos at ina-advertise ng Estados Unidos sa mga kaalyado niya, sa mga mainly puting mga bansa, Germany, Czechoslovakia, kung saan-saan na wala namang relevance po sa mga issues natin dito sa Asia. So, ginagamit po ng kasangkapan sa propaganda ng US laban sa China po ito, sa kanilang paghanda ng panibagong teatro ng gera. Dahil po ito ay dapat maunawaan ng sambayanan na ang hanap buhay po ng Estados Unidos ay yung arms industry. At manalo matalo, tubo pa rin ang arms industry at yun po ang hari po sa politika po ng Estados Unidos na noong 1958, 59, nag-warning ang American President mismo, si President Eisenhower, to beware of the military-industrial complex. Mukhang may trade-off si BBM dito sa US military-industrial complex at pumapayag dito sa peligro na dala po nitong mga machinations ng Estados Unidos. Prof, how about itong mga kapitbahay natin? Kasi itong kapitbahay din natin sa Southeast Asia, Timog Silangang Asia, mga claimants din ang ilan dito dyan po sa South China Sea. Yung hakbang ba na ginagawa ng Pilipinas ay ganun din po ang hakbang na ginagawa ng mga kapitbahay natin pagdating dito sa gigil din po ba sila laban dito sa China? I think malinaw na ang kooperasyon ng China at ng ASEAN, yung siyam na bansa out of 10, tayo lang po ang odd man out, yung siyam na bansa, pati ang Vietnam na pinakamilitante sa kanilang claim, ay nagkakasundo na lahat po ay dapat idadaan sa pag-uusap, kompromiso or compromises, negotiations, at sharing ng mga proyekto po dyan. At yun naman po yun din naman ang alok sa Pilipinas, kaya po tayo nagkaroon ng 60-40 offer ng joint venture nung panahon ni Duterte doon sa Reed Bank or Recto Bank Oil and Gas. Nasasabi ko nga, kung nagpapaliwanag po sa aking mga audience na mga medyo masa, parang kwarta o kahon yan ang offer ng China sa lahat ng bansa na kasama po, may stakeholder dyan sa South China Sea. Pagkwartahan natin, pumita tayong lahat dyan, pero ang tinutulak ng Amerikano at ng mga US proxies dito sa Pilipinas, hindi, atin yan, may kahon silang magandang balot, pero may laman ba sa loob? Wala. Ang laman sa loob noon,
pag binuksan, away, gera, ang pinakamatinding pwedeng laman dyan, gera, at mas masahol pa kung mangwasak pati ang bansa sa isang gera na wala naman tayong talagang pakinabang. Yes, Prof. Prof, may tanong po ako si Carlo po ito. What is your take on this, Prof? Yung foreign policy ng China, kasi nagsabi sila na it has aligned more closely to with Russia po. So, ano to? Is it good news or bad news for the Philippines po? Well, ang kabuuan po niyang mga bagong alyansa sa mundo po natin ay hindi lang po Russia, China, kundi dapat mapag-usapan natin ng BRICS Plus. Yan po ang alyansa basically sa economic muna but geopolitical din po ngayon ng Brazil, Russia, India, China and South Africa na kumakatawan po sa lahat ng mga kontinente ng mundo. At yung tinatawag na Global South or Third World, yung mga maraming bansa dyan po ay mga dating nasakop po ng Western colonial powers. So ito po talaga ang bagong alyansa sa mundo, hindi lang po Russia-China. Russia-China po ang nag-initiate po nitong pagsasama-sama nitong ibang mga bansa na ngayon by mga bagong sumama na Saudi Arabia, United Arab Emirates, Indonesia, papasok na, Turkey, and so on. So at this point in time, there are around 40 countries ready to join BRICS. At yung BRICS po, yung alyansang iyan po, represents 40% of the world's energy supply kasi kasama lang Saudi Arabia diyan, UAE, Middle Eastern countries, kasama ang Venezuela, sasama na rin ang Venezuela and so on. So dapat yan ang perspektibo po natin, hindi Russia, China lang, kundi yung Brazil, Russia, India, China, South Africa, and 10 new countries that have joined and 30 more are waiting to join in this year, 2024. So BRICS, tandaan po natin yan, BRICS, BRICS, BRICS. Prof, marami po sa ating mga kababayan ay nagtatanong at nagre-request po sa mga paliwanag kaugnay po sa Visiting Forces Agreement. At yan daw po ba ang dahilan kung bakit nandito sa Pilipinas si U.S. Secretary of State Anthony Blinken para ma-secure na tuloy-tuloy ang VFA? Ano po ang paliwanag niyo dyan, Prof? Darating po ang Abril 28 ang ikasampung anibersaryo ng EDCA agreement na sa aking palagay po ng marami, including legal luminaries, ay illegal po dahil po nandiyan po sa saligang batas ng Republika po natin na there should be no foreign military troops or bases in the Philippines. This since 1991 when the military bases agreement ended. Pero na-ram through yan, maalala po ninyo, importante po itong mabalikan noong 2014 to 2016 sa pamamagitan ng pagsipa po illegally kay Justice Corona, Chief Justice Corona, para maiupo si Justice Sereno para magawa po itong pag-aproba dito sa EDCA Treaty na to. Ang mga tumutol po noong 2014, nung debate sa Senado po, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam, and si Bongbong Marcos po, tumutol po dyan sa agreement na yan, pero noong 2023, bumaliktad siya. So itong sa ating kasaysayan po malaking katraydoran po itong pag-aproba po dyan dahil ano bang pakinabang ng Pilipinas dyan? Wala po. So far, after this revival in February 2023, nakadagdag ba yan sa ating ekonomiya? Hindi po. Nakadagdag sa tensyon at kung saan-saan nila nilalagay ang mga base militar. Sabi nila para sa pagdepensa daw ng interest ng Pilipinas sa South China Sea. Bakit nasa ang dalawang pinakamalaking base ng EDCA po ay nandito po sa Cagayan Province sa norte, sabi ni Amy Marcos, Senator Marcos mismo. Anong kinalaman ng mga base militar dyan? Wala naman tayong problema dyan sa mga karagatan dyan sa norte. Wala namang harassment ng fishermen reported at all. There's no problem there. Ang intensyon po ng Amerikano, ito ay pantutok po sa Taiwan at sa mga plano nilang pag-atake po sa China. Kaya siyempre ang China magdidepensa laban po dyan. Although
although patuloy po ang China sa positive development with the Cagayan province. In fact, bibisita lang ni Ambassador Huang doon sa joint farm ng one of the towns there. So farming ang tinutulak ng China, food production, while ang Amerika po ay bagong military port doon sa Batanes and so on and so forth. So these military bases are anathema sa interest po ng bayan, at mapapansin po natin na ang pansin ng gobyerno po ay diyan sa mga issue ng lumilika ng tensyon, at hindi po yung productivity ng bansa sa agrikultura, sa industriya, and so on. So nawawala po talaga sa direksyon na tama ang ating bansa dahil dito sa mga tinutulak ng Estados Unidos.